Sa mga mata ng halimaw, ang mga mortal ay ginawa lamang upang lumuhad at magmakaawa. Kaya nang masugitan ito ng isang mortal na emperador, iyon ay isang insultong hindi nito mapapalampas. Ngunit nanatiling matatag si Qin Shi Huang, hindi siya natinag. Sa puso niya'y buo ang paninindigan, matagal na niyang nasakop ang mga hari at pinagbuklod ang mga kaharian, isang hayop gaya ni Nor-Oki ay hindi siya kayang takutin. Kung mamamatay man siya ngayon, haharapin niya iyon ng walang pagsisisi, dahil bitbit niya ang dangal ng kanyang bayan at ang bigat ng libong taong kasaysayan. Ang ganoong uri ng paghamon ang tuluyang nagpasabog sa pasensya ni Nor-Oki. Sa isang napakalakas na pag-ungal, lumusab ng sabay-sabay ang 8 ulo nito, isang dambuhalang alon ng mga pangil at puot. Ngunit sinalubong ito ng mga nakakasilaw na guhit ng espada at mga yabag na parang kulog. Nanatiling nakapwesto ang emperador, nananatiling malakas sa bawat atake. Gayunman, siya'y tao lamang. Unti-unting bumagal ang kanyang galaw. Napunit ang kanyang katawan sa bawat atake, at nanghina ang kanyang tindig. Samantala, si Yamato Nor-Oki, kahit sugatan, ay mabilis na muling bumubuo ng kanyang katawan. Bawat sugat ay unti-unting nawawala, tila bang wala itong hangganan sa muling pagbangon. Sa mga upuan ng Eastern Realm, marami na ang hindi na makatingin. Hindi dahil mahina si Qin Shi Huang, kundi dahil sadyang napakalupit ng kakayahan ni Nor-Oki na hindi mamatay. Maging ang emperador ay nayanig. Sa lahat ng sinaunang kasulatang nabasa niya, wala pa siyang nakita na kahit immortal ay ganap na hindi mapapatay. Ngunit hindi siya umatras. Sa loob lamang ng isang iglap, muli siyang lumusab, tinaga at naputol na naman ang isa sa mga ulo ng ahas. Ngunit matapos lamang ang 2.5 palitan, natamaan siya ng isang matinding dagok. Napansin ni Nor-Oki ang kanyang pagod, bumabagal na ang bawat galaw, at halata ang pagkaubos ng lakas. Tumilapon ang katawan ng emperador sa arena, sumabog ang mga bato sa paligid, at napaluhod siya sa isang tuhod, habol hininga. Sa gilid ng arena, halos bumagsak ang mukha ni Din Lishian sa lungkot at pagkabigo. Nais na niyang sumuko, hindi niya na maaaring hayaang isa pang ninuno ang mamatay sa laban. Unti-unting lumapit si Yamato Nor-Oki, hatid ang napakabigat na presensya. Sa mata ng emperador, kahit 8 ulo lang ang halimaw, parang walang katapusang anino ito na gumagapang sa lahat ng direksyon. Ngunit sa gitna ng nakakasakal na presensyang iyon, may naramdaman siyang pamilyar, isang pintig, isang agos, ang chi ng Eastern Realm ay muling pumipintig. Muli siyang tumindig, at sa isang tinig na parang kautosang imperial, sumigaw siya. Ang buong kalangitan ay sa ilalim ng trono. At kayo, mga hayop, ay nag-aakalang makakawala kayo sa kapangyarihan nito. Biglang mula sa mga katawan ng piling mandirigma sa ibaba, may mga aninong banal na humiwalay at lumipad pataas sa arena. Hindi lamang sa arena, kundi sa buong Eastern Realm, may mga gintong apoy ng kaluluwa na lumitaw mula sa mga katawan ng mga mamamayang makalangit. Lahat ay damaloy papunta kay Qin Shi Huang. Ang mga gininto ang espiritong iyon ay walang iba kundi ang Celestial Chain Armor, isang banal na legion na nilikha ng mismong Human Emperor upang protektahan ang Eastern Realm sa loob ng maraming siglo. Bahagyang ngumisi si Qin Shi Huang. Wika niya, ang lakas mong haminin ako. Sa isang napakalakas na sigaw, yumanig ang kalangitan. Napapanik si Matsumoto Genzo. Hindi siya makapaniwala na isang simpleng human god ay kayang tumawag ng ganoong uri ng puwersa. Ngunit pilit niyang kinapitan ang kanyang kaiabangan. Sa isip niya, kahit anong mangyari, tao pa rin ang emperador, hindi kailanman makakatapat sa isang tunay na Diyos tulad ni Yamato Nor-Oki. Kaya naisip niyang lumihis sa laban. Patayin si Lu Qiongxiang, at siya na ang panalo. Agad niyang inaktiba ang kanyang kakayahan. Naging anino siya at naglaho sa paningin ng lahat. Sa isang kisap mata, lumitaw si Matsumoto Genzo sa likod ni Lu Qiongxiang. Parehong napasigaw sina Din Lishian at Liu Yanran sa babalang iyon. Tumama ang talang malapit sa leeg ni Lu, ngunit hindi ito nag-iwan ni isang gasgas. Agad na sinunggaban ni Lu Qiongxiang ang pulsuhan ng kalaban. Sa isang perpektong over-the-shoulder throw, pinabagsak niya si Matsumoto Genzo sa sahig ng arena na tila wala itong bigat. Napasinghap sa gulat ang mga tao. Marami ang nagtanong sa kanilang isipan kung paano nagagawa iyon ni Lu Qiongxiang gayong bago lang naman siyang naging isang divine chosen at halos wala pa siyang ugnayan sa kanyang Diyos.
Ngunit ngumisi lamang si Lu at nagsalita ng may bahid ng pagmamataas. Ayon sa kanya, bagamat mababa lamang ang kanyang compatibility kay Pangu, 1% lamang, ang maliit na bahagi ng kapangyarihang iyon ay sapat na upang maramdaman niya ang mismong lakas ng paglikha. Mabilis na tumindig si Matsumoto Genzo, nanginginig at halatang naalog ang tiwala sa sarili. Hindi niya inakala na si Lu Chongshang, isang baguhan sa mundo ng mga Chosen, ay may ganitong klaseng pisikal na lakas. Ngunit may isa pa siyang tagong baraha. Sa isang iglap, nagsimulang maghati ang katawan ni Matsumoto, at isang eksaktong kopya niya ang lumitaw sa tabi niya. Sumigaw siya, galit at puno ng yabang. Tinawag niya ang kanyang shadow clone technique at inangasan si Lu Chongshang, sinasabing wala itong alam sa tunay na mahika ng mga Diyos. Ngunit hindi na sumagot pa si Lu. Sa halip, agad siyang lumundag, sinunggaban ang magkabilang binti ng kalaban, ang orihinal at ang kopya, at buong lakas na pinagdikit ang dalawang katawan. Sa lakas ng impact, halos mabasag ang mga buto ng mga ito. Sa isang sarkastikong ngisi, sinabi ni Lu na talagang kakaiba ang mga SS-rank Divine Chosen. Sa bahagi ng Eastern Realm, sumabog sa hiyawan ng mga manunood. May ilan pang mga babae ang halos maghagis ng sarili sa tuwa at paghanga. Samantala, kaguluhan naman ang bomb-alot sa panig ng Socorro Dominion. Mula sa kumpiyansang pagmamasid, nauwi sa desperadong panawagan ang sigawan ng mga tao. Hinihiling nila kay Yamato Norooki na agad nang gamitin ang kanyang banal na puot upang durugan ang buong Eastern Realm. Maging ang kanilang nanginginig na emperador ay alam ang katotohanan, kapag natalo sila sa laban na ito, manganganib ang buong pundasyon ng kanilang bayan, ang tiwala, ang dangal, at ang kinabukasan. Hindi maaaring matalo si Yamato Norooki. Ngunit gaano man katindi ang kanilang panalangin, tuloy-tuloy pa rin ang pagdurog sa katawan ni Norooki. Ang mga banal na mandirigmang tinawag ni Qin Shi Huang ay walang humpay sa pagwasak sa katawan ng halimaw. Di nagtagal, ang anyo ni Yamato Norooki ay nagkalasog-lasog at nagkalat sa arena. Si Qin Shi Huang ang may hawak ng ganap na kalamangan ngayon. Ngunit malayo pa ang laban sa katapusan. Habang halos wala ng buhay, nagsambit ng 1 oras iyon ang dakilang ahas, isang huling ritual na ipinagbabawal. Isasakripisyo nito ang mga kaluluwa ng mismong mamamayan ng Socorro Kingdom upang buhayin ang sarili at magbalik sa laban. At sa isang iglap, ang masayahing mga tagapanood na kanina'y sumisigaw ng suporta ay biglang naabo. Naluso sila ng matinding init ng banal na enerhiya, ni hindi na nakasigaw o nakatakbo pa. Bigla, sumabog ng bagong sigla ang katawan ni Yamato Norooki. Matapos lumunin ang mga kaluluwang isinakripisyo, naghilom ang bawat sugat nito sa nakakakilabot na bilis. Sa loob lamang ng ilang segundo, buo na muli ang katawan ng halimaw, mas malakas pa kaysa dati. Samantala, tuluyan ang napabagsak ni Lu Chongshang si Matsumoto Genzo. Batay sa mga alituntunin ng Mythic Arena, kapag natalo ang isang Divine Chosen, automatikong binabalik ang tinawag niyang Diyos sa Gate of Creation. Dahil dito, hindi agad tinapos ni Lu ang laban, kailangan muna niyang tiyakin na si Qin Shi Huang ang magpapabagsak kay Yamato Norooki. Mula sa dulo ng arena, muling tumawa ang ahas. Aniya, isang malaking pagkakamali ang isipin ng emperador na siya lang ang kalaban, sapagkat ang tunay na kaaway ay ang hindi mabilang na kaluluwa sa likod niya, ang mamamayan ng Socorro Kingdom. Naningkit ang mata ng unang emperador, puno ng paghamak. Para sa kanya, napakababang uri ng Diyos ang itinuturing na gasolina lamang ang sarili nitong mga tagasunod. At ngayon lang sa buong laban, narinig ang matinding galit sa tinig ng emperador. Ayon sa kanya, ang tinatawag na Diyos, na ito ay hindi karapat-dapat na sambahin, sapagkat hinayaan nitong gawing sakripisyo ang sarili nitong bayan. Sa panig ng Socorro Kingdom, kumalat ang takot. Karamihan sa mga tagapanood ay nagsitakbo na sa takot na sila ang isunod na lamunin ng nilalang na dati nilang sinasamba. Ngunit si Qin Shi Huang, ang dating hari na pinagtawanan noon dahil sa paghahanap ng walang hanggang buhay, ay ngumiti ng malamig. Ayon sa kanya, marahil ay hindi niya kailanman natagpuan ang immortalidad, ngunit natuklasan niya ang isang teknik. Hindi ito nagbigay sa kanya ng pagiging Diyos, ngunit sapat na ito upang durugan ang isang huwad na nilalang tulad ni Yamato Norooki. Lumipad ang emperador paitaas, balot ng gintong liwanag, at may sinambit na isang panatang puno ng kabigatan, naway umangat ang lahat ng nilalang gaya ng mga dragon, at ang pangalan ng unang emperador ay tumunog sa kawalang hanggan.
Sa sumunod na saglit, tila ulan ng liwanag ang bumagsak mula sa kanyang katawan. Ang gintong sinag na iyon ay damapo sa bawat mandirigmang may tinawag na guardian spirit, pinupuno sila ng huling kalooban ng emperador. Ang bawat human god ay biglang nabalutan ng kapangyarihan, ang longevity cultivation technique na pinamana mismo ni Qin Shi Huang. Agad na lumakas ang resonance o koneksyon ng mga mandirigma sa kanilang mga Diyos. Maging si Liu Yanran ay natigilan, ang kanyang divine resonance ay biglang tumaas ng walang babala. Ngunit hindi lang siya ang nakaramdam noon, lahat ay ramdam ang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanilang katawan. Habang lumalakas ang mga mandirigma, ang katawan ng unang emperador ay lalong humina. Para siyang kandilang nauupos, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Ang tanging hangarin niya sa buong buhay ay ang muling pagbangon ng Qin Dynasty, kapayapaan para sa kanyang bayan at isang mundo kung saan ang mga mortal ay kayang tumayong parang mga dragon. Habang lumalalim ang kanyang paghinga, alam ng lahat na malapit nang maubos ang lakas ng emperador. Ngunit sa kabila nito, tumindig pa rin siya ng buong tikas. Sa mga mata ng lahat, siya'y isang Diyos ng digmaan. Sa panig ng imperyo ng Albion, ang kanilang hari ay napatigil, gulat sa nakita. Aniya, habang isinakripisyo ni Yamato Norooki ang kanyang mamamayan para sa kapangyarihan, si Qin Shi Huang ay isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kanyang mga taga-sunod. Isang napakalalim na pagkakaiba. Nagbulungan ang mga tagapanood. Para sa kanila, ngayon lang nila tunay na nakita ang pamana ng Eastern Realm, at sa wakas, naunawaan nila kung bakit hindi kailanman dapat maliitin ang bansang Hua. Sa huli, humugot ng hininga ang emperador at malakas na tinawag, nasaan ang mga tanod ng Celestial Chain? Nag-echo sa buong arena ang kanilang sagot, handa kaming sumunod, kamahalan. Kahit nanginginig na ang katawan ng emperador, tumindig pa rin siyang parang mandirigmang Diyos. Sa isang utos na puno ng dangal at kapangyarihan, sumigaw siya, sa bisa ng aking atas, puksain ang mga mananakop. Ipaglaban ang ating lupain. Naghanda ang mga human gods sa isang matinding labanan, bumuo ng hanay sa harap ng dambuhalang ahas, handa silang lumaban hanggang kamatayan. Nagulantang si Yamato Norooki, sa kabila ng halos ubos na lakas ng unang emperador, nagawa pa rin itong magpatawag ng ganoong matitinding mandirigma. Sa isang mabilis at matalim na paghampas, tinadtad ng mga divine warriors ang mga ulo ng ahas, pinira-piraso sa mga dugong bahagi. Wala pang 3 segundo, muling nakabuo ng katawan ng ahas, ngunit agad ulit itong pinagsisira at pinaghahati-hati sa buong arena. Sa mga mata ng halimaw, kumislap ang matinding kagustuhan, kung nais nitong manalo, may iisang paraan na lamang, mas maraming sakripisyo. Isa pang alon ng mga mamamayan ng Sakura Kingdom ang biglang naabot, sa pilitang kinatas ang kanilang buhay bilang panggatong sa Diyos. Nanginig ang mukha ng emperador ng Sakura sa takot. Alam niyang kung magpapatuloy ito, mauubos ang buong kaharian nila. Marami sa mga isinakripisyo ay mga piling tagapagdala ng mga Diyos. Sa gulat at takot, lumuhad ang buong delegasyon ng Sakura, umiiyak at nakikiusap sa kanilang Diyos na tapusin na ang sariling buhay, hindi na nila kayang tiisin pa ang pagdanak ng dugo. Ngunit masyado ng huli, wala nang lakas ang ahas. Wala na ring alay. At habang pinapanood nito ang sarili nitong katawan na muling pinupunit sa harap ng lahat, nakita ni Qin Shi Huang ang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama-sama ang isang espada ng purong gintong enerhiya. Sa kanyang pag-ungol, pinakawalan niya ang matinding hampas, isang gintong dragon ang bumagsak mula sa langit, tumagos sa kalangitan at dumiretso sa kaluluwa ng ahas. Sa huling sandaling iyon, tuluyang nawasak ang kalaban. Naitala ang tagumpay. Bumagsak ang Sakura Realm. Panalo si Lu Chongshang. Nang masigurong patay na si Yamato Norooki, hindi na nag-atubili si Lu Chongshang. Wala na siyang dahilan para buhayin pa si Matsumoto Genzo. Sa isang mabigat na apak, narinig ang matinis na tunog ng leeg nitong nabali. Patay. Mula sa itaas ng arena, ang host ay napangiti, puno ng kasabikan. Ipinahayag niya ng malakas, ang panalo ay kay Lu Chongshang. Ang kasalukuyang score ay 1-2. Bumulwak ang sigawan sa buong arena. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Nagwagi talaga siya, si Lu Chongshang ang nanalo. Maging ang punong guro ay hindi makapagsalita. Sa kanyang isipan, ganito pala ang tunay na kahulugan ng paghamon sa mga Diyos gamit ang kalooban ng isang mortal. Maging ang tagapamagitan ng laban ay hindi napigil ang humanga.
Ngunit kahit patapos na ang labang iyon, hindi pa rin tapos ang digmaan. Inatasan ang mga Divine Champions ng parehong kaharian na maghanda para sa susunod na laban, pagkatapos ng maikling pahinga. Dahan-daang tumayo si Qin Shi Huang, ngunit kitang-kita ang panghihina. Para na siyang balingkinitang kandila na nauupos. Napabuntong hininga si Din Listian. Aniya, wala nang natitirang faith power ang emperador upang manatili. Naubos ang buong kakanyahan niya sa laban. Sa mga mata ng lahat, nagsimulang lumiwanag ang katawan ng unang emperador. Dahan-dahan itong naluso sa anyo ng gintong liwanag. Mabilis na lumapit si Lu Chongshang, sinusubukang pigilan ang tuluyang pag-alis nito, ngunit wala siyang magawa. Sa huling sandali, ngumiti ng banayad ang emperador. Iniwan niya ang kanyang huling salita. Lu Chongshang, hindi ko na kayang samahan ka pa sa huling yugto ng landas mong tatahakin. At bago pa niya matapos ang huling pangungusap, tuluyan ang naglaho ang kanyang katawan. Mistulang usok sa hangin. Wala ni isang huling haplos. Ang mga Diyos ay umaasa sa pananalig ng mga tao para sa kanilang lakas. Ngunit dahil wala nang sumasamba kay Qin Shi Huang sa loob ng mahigit 1,000 taon, ginamit niya ang natitirang lakas buhay upang maisakatuparan ang laban. Habang nagsasalita si Din Listian, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Aniya, sila ay mga di karapat-dapat na inapo, nakalimutan nila ang emperador. Biglang lumitaw ang isang system panel, ipinahayag nitong si Qin Shi Huang ay pansamantalang na-freeze. Maari pa siyang muling tawagin kapag muling nabuo ang sapat na pananampalataya. Ang kanyang core ay maaari pang i-resummon. Laking gulat ni Lu Chongshang nang matuklasang hindi pa tuluyang nawala si Qin Shi Huang. Babalik ito kapag muling nagningning ang kanyang pangalan sa buong Eastern Realm. Mas ikinagulat pa ni Lu Chongshang ang isa pang balita mula sa system, tumaas rin ang kanyang resonance kay Pangu. Nang mabasa niya ito, doon pa lamang siya tunay na nakahinga ng maluwag. Sa isip niya, kung darating ang araw na kaya niyang tumawag ng daan-daang Divine Champions at pati na si Pangu mismo, magiging realidad na ang ganap na tagumpay ng Eastern Realm. Sa oras na tumapak si Pangu sa labanan, walang sino man ang makakatalo sa kanila. Tumindig siya sa plataporma at sumigaw sa madla. Ipinaabot sa lahat ang balita, hindi tuluyang nawala si Emperor Qin Shi Huang, nananatili lamang siyang nagpapahinga. At kapag muling kumalat ang kanyang pangalan sa buong silangan, babalik siya sa gitna ng liwanag at karangalan. Sa narinig, agad inutusan ni Listian na itala at itangi ang pamana ng emperador. Inatasan niyang ilagay ito sa Sacred Archives upang matindaan at igalang ng susunod na mga salinlahi. Aniya, ang diwa ng Eastern Realm ay kailanman hindi dapat matabunan ng alikabok ng panahon. Sa ilalim ng mga spectator stands, dumating si Sword God Lu Qing kasama ang kanyang sekretarya. Siya ang nakatakdang sumabak sa susunod na labanan sa Mythic Arena. Ngunit biglang ngumiti ng kakaiba ang kanyang sekretarya. Sa isang bulong, sinabi nitong, gamit ang aking dugo, binuksan ko ang Divine Arena. Itaas nito ang kamay, itinuro si Lu Qing at malamig ang tinig na nagsalita. Ako si Hamamiko ng Sakura Kingdom, at ngayon, hinahamon ko si Lu Qing ng Grand Xia sa isang Divine Arena battle. Magsisimula ang laban sa loob ng 10 minuto. Napaatras si Lu Qing, gulat na gulat. Tila hindi niya matanggap na ang sekretaryang kasama niya ng 10 taon ay espiya pala ng kalaban. Ngunit mas mahalaga pa sa pagtataksil ang bagong banta. Kung siya ay maalis sa labanan, wala nang mandirigma ang Grand Xia para sa main arena. Hindi na nagkunwari si Hamamiko. Winasak niya ang pagkukunwaring matapat. Sa loob ng 10 taon ay naghintay siya ng tamang pagkakataon upang saktan si Lu Qing. Naniniwala siyang kapag natanggal ito, kahit sinong piniling mandirigma ng Eastern Realm ay matatalo bago pa man tuluyang lumakas. Sa pananaw niya, nakatakdang yumuko ang Grand Xia sa kapangyarihan ng Sakura Kingdom. Ngunit hindi natakot si Lu Qing. Sa isang malamig na buntong hininga, binunot niya ang kanyang espada. Mula sa kanyang likuran, isang anino ng Diyos ang lumitaw. Malamig ang kanyang tinig habang sinambit. Naglakas loob kang umatake sa dilim. Pagbabayaran mo ito, ang mga traidor ay nararapat lamang mamatay sa talim ng aking espada. Samantala, nalaman na ni Din Listian ang balita tungkol sa pagtatangkang patayin ang Sword Immortal. Nanginginig siya sa pagkabigla. Ipinahayag niya agad sa madla na si Lu Qing ay inatake ng isang espiya ng Sakura Kingdom at hindi na makakasali sa nalalapit na laban. Ang Grand Xia ay kailangang pumili ng bagong kakatawan sa kanila.
Nabigla ang lahat, puno ng pagkadismaya at galit ang mga sigawan ng madla. Anila, sa labanang ganito na buhay at kamatayan ang kapalit, kahit ang Sword Immortal ay nawala. Unti-unti nang nawawala ang pag-asa natin. 2 na sa 4 na din ng mga akademya ng Grand Sea ang napatay ni Yamato Norooki. Si Lu Qing na lamang ang tanging nananatiling walang talo laban sa mga Diyos ng Sakura Kingdom, ngunit ngayon ay wala na rin siya. Magsisimula na ang ika-4 na laban, ngunit wala pa ring napipiling kapalit. Biglang isang naglalagablab na anyo ng Phoenix ang lumitaw sa likod ni Din Lizhian, kumikislap sa kapangyarihan at karangalan. Ipinahayag niyang si Lu Chongshang ay ubos na ang lakas mula sa nakaraang laban, kaya ngayon, ang matandang kagaya niya ang siyang sasabak sa arena. Agad na lumapit si Lu Chongshang at mariing tumutol. Ngunit kahit narinig na ni Din Lizhian ang kanyang mga salita, nag-atubili pa rin ito. Inakala niyang nagpapakatapang lang ang binata. Maging ang 2 pangunahing alagad ng akademya ay nagtangkang pigilan si Lu. Anila, hindi lahat ng Diyos na masasummon mo ay kilala mo. Bukod pa roon, taglay ng Din ang pinakamalawak na karunungan at siya ang pinakamalakas sa 4 na akademya. Mas malaki ang tsansa niyang manalo. Ngunit hinarap ni Lu Chongshang si Liu Yanran at tiningnan ito sa mata. Seryoso ang kanyang tinig, sinabi niyang hindi siya nagpapasikat, at alam niyang may kakayahan siyang manalo. Pagkasabi niya nito, unti-unting lumitaw sa likuran niya ang isang napakalaking tore na tila palasyo ng mga Diyos, kumikislap sa liwanag ng isang banal na kapangyarihan. Ngumiti si Lu at sinabi, "Noon, napanaginipan ko na isang makalangit na immortal ang humaplo sa aking noo. Pagkagising ko, ang mga sinaunang alamat ng Eastern Realm ay biglang nanambalik sa aking isipan. Ang mga bayanit Diyos na matagal nang nalimot ay muling nagising sa aking alaala." Nagulat ang buong arena. Ang mga tao ay nagtakat na pabulalas. Anong klaseng realm yan? Posible bang may ganitong makalangit na palasyo? Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang kasunod na sinabi ni Lu. Sa malakas at malinaw na tinig, inihayag niya sa buong arena, sa kalangitan ay mayroong Jade Capital, 12 tore at 5 lungsod. Isang immortal ang pinagpala ako ng mahabang buhay. Habang umiikot sa kalangitan ang mga makinang na Phoenix, tila isang bisyon mula sa langit ang nasaksihan ng lahat. Nagsimulang mag-isip si Din Lizhian. Naalala niyang may mga tao noong sinaunang panahon na biglang naliwanagan, mga matandang pantas na umakyat sa antas ng kabanalan, mga mungheng hindi nabulok ang katawan kahit matagal nang namatay. Kung tunay nga ang sinasabi ni Lu Chongshang na nakamit niya ang ganitong breakthrough, magiging makatuwiran ang kanyang kaalaman sa mga Diyos na matagal nang nalimot ng panahon. Lumapit si Lu sa harap ng Din, matatag ang tingin at punong-puno ng determinasyon, hindi pa ba ito sapat na patunay ng aking lakas? Ako ang dapat lumaban sa susunod na laban. Ngunit muling nagsalita ang City Lord. May pag-aalalang sinabi nitong, nauunawaan ko ang kagustuhan mong patunayan ang sarili, pero taglay ng Din ang walang kapantay na kaalaman sa mga banal na teksto. Mas may laban siya, bata ka pa, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa dangal. Hindi sumagot si Lu, tahimik siyang lumapit kay Din Lizhian. Nang magtagpo ang tingin ng Din at ng binata, doon niya nakita ang kakaibang lakas sa Divine Spirit ni Lu. At laking gulat niya nang makitang lalo pa itong lumalakas. Ngayon ay pinagpala ng isang Divine Essence na galing mismo kay Lu Chongshang. Napuno ng sigawan ang arena. Noon lamang nila naunawaan na ang tinatawag nilang Shin Bird ay walang iba kundi ang alamat na Phoenix, ang tunay nitong pangalan, na matagal nang nalimot, ay ibinunyag ni Lu. May banayad ng ngiti sa labi ng binata habang binigkas, ang mga alamat na alam ko ay lagpas pa sa nakasulat sa libro. Sa wakas, pumayag na rin si Din Lizhian. Ipinahiwatig niyang maaari nang magpahinga si Lu para sa susunod na laban. Ngunit hindi bumalik si Lu sa kanyang upuan. Sa halip, lumapit siya kay Liu Yanran. Bigla na lamang nagliyab ng matinding liwanag ang Diyos ni Liu, si Bai Qi. Naramdaman ng lahat ang nakakapasong killing intent na lumaganap sa paligid. Isa na namang divine infusion ang ginawa ni Lu, ngayon ay kay Bai Qi naman, ang Diyos ng digmaan. Subalit kapalit ng bawat pagbibigay ng ganoong kapangyarihan ay ang unti-unting pagkaubos ng sariling lakas buhay. Nagulantang ang lahat, si Lu Chongshang, na dati tinitingnan bilang isang nabigong estudyante, ay siya ngayong bumuhay sa isang S-tier deity ng Eastern Realm gamit ang bagong anyo ng Divine Nature. At ginawa niya ito hindi para sa kasikatan, kundi upang magbigay ng pag-asa sa kanyang bayan.
Sa mata ng madla, si Lu Chongxiang ay tila naging isang alamat na buhay, isang tunay na bayani. Kung hindi siya ang tumindig sa araw na iyon, tiyak na matagal nang bumagsak ang Eastern Realm. Sa puntong iyon, muling tumunog ang Mythic Arena. Inanunsyo ng host ang simulan ng ika-4 na laban. Mula sa Eastern Realm, muling lalaban ang prodigy na gumulat sa buong mundo, Lu Chongxiang. At mula sa Sakura Realm, ang kanilang bagong mandirigma, si Sakura Momoka, isang dalubhasa sa kapangyarihang nakabase sa alindog at panlilanlang. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.